Praise God po. Morning po. Ayan. Ayan, praise the Lord. Marami pong salamat, ano? So, bago po tayo magsimula, no? Naguguluhan ba kayo sa kwento? Purihin ng Lord, ano po? Pag hindi nyo nasusundan, maaano po kayo, malilito kayo. Pero I hope and I pray po na maintindihan natin, maunawaan natin istorya. So, bago po ako maghayag, magmanalangin po muna ako. Purihin ka, banal na Diyos, aming Ama sa langit na nakatunghay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa araw na to, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Ama, patuloy ko pong inilalapit ang aking buhay, Panginoon, ang aking puso sa iyo na patuloy mo, Panginoon, Lord, ang kinin, Ama, at ang aking pag-iisip na maging katulad ng pag-iisip na meron ka. Turuan mo kami na maunawaan, Panginoon, ang bawat salita na ipinahayag mo sa araw na to. At hayaan mo, Panginoon, na sa mga nakaraang kwento na to, maipahayag ang mga bagay na gusto mong ipahayag sa panahon namin ngayon, Panginoon, na kapulutan namin ng aral, O God. Ama, patuloy mong parangalan ang pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, sa istoryang ito, Lord God, Lord, at sa pagkilos, Ama, at paanyaya namin ngayong oras na to, sa kalagitnaan ng gawain namin, Ama, sa spiritual mentoring, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at i-field mo, Ama, ng banal mong espiritu, i-empower mo ang bawat isa, Panginoon, na huwag kaming makulong, Panginoon, sa mga nakaraan, kundi makita namin ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa mga oras na to, Ama. Lord, kung paano mong ginamit ang Espiritu Santo noon pa, gagamitin mo rin ang Espiritu Santo ngayon para magpahayag, Panginoon. Kasangkapanin mo ang aking buhay na magpahayag, Panginoon, at magamit ang aking bibig, Panginoon, sa mga revelasyon na gusto mong ipahayag sa oras na to. Pinupuri kita at pinasasalamatan kita, O Diyos, at patuloy mong tanggapin, Ama, ang parangal sa pamamagitan ng aming mga buhay na maging haing banal, O Diyos, at mapaglingkuran ka ng tama, Panginoon, makatwiran, at patuloy na luwalhatiin ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lang ang siyang makita, itago mo lang ako, Panginoon Lord, sa iyong likuran, at hayaan mo lang na gamitin ng Panginoon ang aking buhay, Ama, upang ang pangalan mo'y patuloy na maparangalan. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, buksan mo ang kanilang spiritual eyes, buksan mo yung kanilang spiritual ears, Panginoon, at hayaan mo na ang kanilang Espiritu, Panginoon, ay kumain, Panginoon, ng pagpapala ngayong araw na to. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, Panginoon, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God. So, isummarize po natin, no, para hindi kayo malito sa kwento, sa mga bagong pumasok, sa mga hindi nyo nasubaybayan ang kwento ng First King, no po, isasummarize ko lang po ng maikli, no po, para sa bawat isa, para hindi po kayo maguluhan. So, dito makikita po natin, kung saan nagaganap yung kwento na to. Tayo po ay nasa nation ng Israel at Judah na na-divide. Okay? Naghiwalay sila. Kaya sa makikita nyo sa kwento ngayon, sa 1 King 15, may paghahari ng Juda at may paghahari ng Israel para sa madaling pangunawa po ng bawat isa. But, Jerusalem still remain ng capital po ng Juda. Okay? Si Baasha po, nag-reign over the Israel from Tirsa, po, at makikita nyo doon na he built up Ramah to stop Israelites from going south to Judah. Pinigilan niya po. The highest place, yung tinatawag na highest place, yung lugar nila, kung saan, doon po sila nagsasacrifice, they were offered, sa kanilang Diyos-Diyosan, po, ang location nito ay hindi ino-authorize ng Panginoon. Okay? So, sinasummarize ko po yung kwento. Hear me. Hear me by the Spirit of the Lord. So, ang key natin, ang character po natin, 4, po, dito, si Abiham, Abiham, ang pangalawang king ng Judah after the nation divided, po, nung nahati ang ng Judah, paghari ng Judah, po, si Abiham, ang pangalawang hari. Okay? Si Asa naman po, ang pangatlong hari ng Judah. Okay? Para maunawaan niyo po 'yung kwento. Pangatlong hari ng Judah after the nation divided. Dito naman po sa Israel, pangalawang king. Pangalawang king si Nadab,
yung nabasa ni Ate Shirley, kung kayo po ay nakinig at pinakinggan nyo ang kwento o kayo'y nandyan lang, amen? Para lang makita na may attendance kayo. I hope and I pray na nakikinig po kayo, na po, para kapulutan po ng aral, hindi lang basta pumasok sa gawain, kundi namnamin po natin ang istorya, ano po, at namnamin pulutin natin ang aral. Ilagay nyo sa puso ninyo. Ilagay natin sa bawat puso ng bawat isa, hindi lang nakikita yung mga pangalan nyo dito sa loob ng spiritual mentoring, ano, in Jesus' name. Ano po? At, si Nadab ang pangalawang king and si Baasha po ang third king ng Israel after the nation divided. Okay, that's the character sa 1 King 15 para hindi po kayo malito. Okay? Sa mga bagong pumasok po na hindi nakapagsubaybay ng kwento. So, yun lang po ang pinag-uusapan natin ngayon para hindi kayo maguluhan. So, makikita natin sa outline. Okay? Sa kwento po nito, sa umpisa makikita ninyo doon, no po, para hindi na natin ulit-ulitin pa, kasi nakakadagdag lang ng oras na nako-consume. Si Abiham po, no po, ay naging king daw, no, after ng kanyang father na si Rehoboam's death. No po? So, siya po ang pumalit na king. No? Nag-reign siya at namahala siya sa loob lang ng 3 taon. No po? At kinontinue niya ang makasalanan na policies ng kanyang tatay. Amen? So, hindi niya kinontinue yung kanyang grandfather na si David. So, God allow. Kasi, di ba, kasi pangako yan ng Diyos eh. Inalaw yun ng Panginoon, na mag-reign sila, na patuloy na namumuno hindi dahil sa kanilang mga karakter, hindi dahil sa mga attitude nila, kundi dahil sa covenant ng Panginoon kay David. For the sake, makikita nyo doon, for the sake of David. So, makikita nyo, na nagpatuloy ang pag-aaway nila between Israel and Judah. Nagtuloy-tuloy. Throughout the years, nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaway. Hanggang dumating yung point na makikita mo doon sa dito, yung kwento ng First King para gusto nyong maging malinaw para sa inyo, kung paano sila naging makasalanan, kung paano silang gumawa ng mapagkakasala na hindi nagugustuhan ng Panginoon, kaya hindi pinatatagal ng Panginoon ang kanilang paglilingkod. Yan ay matatagpuan nyo sa 2 Chronicle. 2 Chronicle, sa chapter po ng, let me see, sa aking pagsa-search, matatagpuan nyo yan sa 2 Chronicle sa 13. Malalaman nyo doon, you will learn about Abiham, At kung makikita nyo po, para lang po sa kaalaman ng bawat isa, si Abiham, mapag-aaralan natin dito na kilala niya ang Panginoon. Kilala niya ang Panginoon, but he did not uproot the idolatry. Hindi niya tinanggal yung mga paglilingkod ng mga tao noon, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Which is ayaw ng Diyos na sumasamba talaga tayo sa Diyos-Diyosan. At yung mga sexual immorality na pinagpatuloy nila, kasi na-introduce yun ni Rehoboam, yung kanyang kanyang tatay. So, yun, kaya dito, makikita niyo doon na madali lang siyang namahala. At sa kaalaman po ng bawat isa, sa 2 Chronicle, makikita niyo doon, na ang pangalan talaga ni Abiham ay Abijah. Makikita niyo yan, tinawag siya sa 2 Chronicle na Abijah, na ang ibig sabihin, ng kanyang pangalan, dapat ay, let me see. Yahweh is my father. Yun po ang ibig sabihin. Sa Chronicle, inispell yung kapangalan niya na Abijah, which is J-A-H, yung dulo. Pero dito, sa First King, sa King, pinangalanan siyang Abiham. Bakit po? Ang ibig sabihin ng Abiham, he follow of the false god. Hindi na yung kanyang pangalan, hindi nasunod sa pinangalan sa kanya na Yahweh is my father. Kaya dito sa King,
Sa First King po, ang pangalan niya napalitan ng spelling na Abiham. No po? Because he followed the false god. Amen? So, ito yung pinaka-importante, no? So, God preserved yung dynasty ni David in Israel and in Jerusalem for the sake of David. Sabi ko nga po, not because their character and their quality of his descendant, but that is the covenant of the Lord sa kanilang mga angkan. Na po? So dito, makikita niyo yung pinakamahalagang part dito sa chapter 9 and 10 kung paanong nag-reign. No, after namatay na po ng ating second king na po na si Abiham, no, pinalitan naman siya ni Asa. Amen. So in the 20th year, sabi niya, of Jeroboam, king of Israel, Asa become the king over Judah. So, siya yung third king, sabi ko nga po, ng Judah. And ilang taon siya namahala? 41 years. Alam niyo kung bakit ganun katagal? Dahil naging mabuti siya. No? His grandmother, sabi dito, was named Maacah. No? The granddaughter of Abishalom. Amen? So, Asa did what was right in the eye of the Lord. No? As did his father David. No? So, dito makikita natin bakit ganun na lang nag-reign ang kanyang pamamahala. He reigned for 41 years because he did the right things, no, sa mata ng Panginoon. No po? Ganon nagiging matatag ang isang pamamahala pag nakikita sa kanya, na ba, ng Diyos, na po, na siya ay sumusunod. No, kasi bakit? No, binaligtad, no, ni Asa yung lahat ng kanilang mga paniniwala, tinanggal niya, no? Si Asa is a great son of Solomon. No po, tinuk niya ang throne ng Judah at the end of Jeroboam, no, at nag-reign in Israel after his father brief reign. No po? Sinasabi ito, as did what was right to the Lord, no po, as did Father David. So the king of Judah, no po, were usually measured against David, the founder of the dynasty, in contrast to his father Abijah. No po, sa 1 King 15:3, sabi nga po doon. So Asa followed in the same heart as David. No? Na sumunod siya sa puso, as the same heart ng puso ni David, sa heart ni David. So para dito sa paraphrase dito po, no, his father David shown us the Hebrew literature of the word father can use as ancestor in general instead of strictly referring to one father. David was actually the great-great-grandfather of Asa. No, siya yung great-great-grandfather of Asa. So, ibig sabihin, nasa lineage siya ng mga kamag-anak po ni David. Kaya, andun pa rin ang kanilang pamumuno. No po? So, makikita niyo doon na ganun kaano ang ano niya, ganun po ang kanyang pamamahala at binless siya ng Panginoon, no po, sa kanya, no? Dahil nag-respond siya sa Panginoon. At tama po yung lahat ng kanyang ginagawa. Though challenges talaga yung naging situation po ni Asa. No po? Napaka challenges ng kanyang hinarap. Dahil kailangan niyang matalo yung mga naging tradisyon nila, yung homosexual na idol nila sa temple, ng prostitution, na po, na inintroduce sa Judah during the reign of Rehoboam, na makikita niyo sa 1 King 14:24, na po, na pinag-aralan natin last Saturday, na po, yun yung mga kakalabanin niya, no? Ngayon na nakaupo na siya. Ano po? At hindi yun madali para sa kanya kasi even ang kanyang nanay, sabi nga, ano po, the queen mother, the grandmother, sabi niya dito, yung kanyang nanay po, talagang inalis niya din sa posisyon. Ano po? Makikita nyo doon sa sabi niya dito, after po na tinanggal niya yung mga idol worship at saka yung mga cult prostitution in the land, na po, nung siya ay naupo. Siyempre, pag ikaw nakaupo na, meron ka ng karapatan, may kapangyarihan siya, at ginamit niya yon, no, sa tulong din ng Panginoon dahil siya'y sumunod. No? Even ang kanyang mother, he removed,
No, tinanggal niya yung role ng kanyang mother sa pagiging queen. No po? Kasi bakit po? Dahil daw siya ay nagpagawa, no po, ng Diyos-Diyosang image ni Asherah. That is That is abomination sa Panginoon. No? Pag sinabing abomination, ito ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Ayaw niya na sumasama tayo sa Diyos-Diyosan. Kaya kahit magulang niya, kinalaban niya. No po, dahil gumawa na po ito ng image ni Asherah. No, kasi si Asherah po, ito yung ano, they was the pagan. No, ito yung Diyos ng fertility. No, goddess, fertility goddess. So, pati magulang niya po, talagang tinanggal niya, no? Dahil ginawa niya yung tama. At hindi madali para sa kanya. Pero dahil siya ay tama sa mata ng Diyos, ano, pinahintulutan niya lahat ng Panginoon. Sa tulong, sa grace, na po, sa grace at habag ng Diyos. Yun ay lahat, na po, lahat yun ay tinanggal. Amen? So, makikita niyo doon na as he reigned, ano, habang siya po ay nakaupo, na po, ang isang bagay lang, excuse me po, makikita nyo dito, no, tinanggal niya nga yung mga binilt na mga ano, pero yung binilt up na city sa Rama, no, hindi niya na-prevent po yung mga tao na magpunta doon. No, kasi yun nga yung bagay na hindi pinantulutan ng Panginoon. Totoo na natanggal niya yung mga bagay na po na kanilang idolatry, yung mga Diyos-Diyosan, ano po. But one thing Asa failed is to remove the Judah, was the high place. Na po. But the Bible, sabi niya dito, yung kasulatan natin, nag-describe po sa kanya ng man whose was, yung heart ay totoo sa paglilingkod sa Diyos. No? Kaya lang may mga bagay na hindi lahat talaga pinagkaloob sa kanya. So yung high place na pinag-aanuhan nila, hindi niya yun natanggal. Pero he fight, 'di ba? He fight. Sabi niya, Asa fought, sabi niya continually with Baasha, king of Israel. Na po, when Baasha built up the city of Ramah to prevent his people, ito po yung hari naman ng Israel, na po, from going to Judah, dahil hinarangan nila, katulad ng binasa kanina, kung nakinig po kayo. Asa bribed the Syrian to attack Israel, use the treasure in the temple. So, di ba, nagkaroon sila ng, ni Baasha was forced with withdraw from Ramah and live in Tirsha. Kaya, nagkaanuhan sila, 'di ba? Nagkasundo sila, pero ganun pa rin. Ano po, andun pa rin na meron pa rin silang pagtatalo. Andun pa rin talaga na hindi po magkasundo. No, hindi pa rin magkasundo talaga. At sa pagre-reign ng kanyang titulo as a king, no po, sa 41 years po ng kanyang paglilingkod, no po, salamat kasi inayos ni Asa, at least natanggal, no, yung kanyang sa kanyang lineage, no po, natanggal niya sa part nila, no po, yung mga Diyos-Diyosan na yan, yung mga pagsamba sa larawan, matagumpay po yon, no, matagumpay niyang napagtagumpayan yon, even sa kanyang magulang. But sadly, no po, sa kanyang katandaan, no po, makikita niyo doon na nagkasakit na rin po, no po, si Asa, no, si Asa, nagkasakit siya, pero hindi siya namatay dahil pinatay siya, kundi namatay siya dahil din po sa disease sa kanyang paa, na po. At yun yung dahilan kung bakit namatay po siya. At he was buried in Jerusalem, na po, dun sa Jerusalem po siya nilibing. At Jehoshaphat, Asa's son, reigned in his place. Si Jehoshaphat naman po ang sumunod sa kanyang pwesto. Then makikita natin, tatalon po tayo, nung nag-reign naman ang paghahari, si Nadab pala in Israel, sa verse 25 to 32. Amen? Si Nadab po is son ni Jeroboam, na po, na nag-reign sa Israel after his father died. So makikita nyo po doon, na sa kanya namang makikita mo rin po yung kanilang paghahari, na hindi rin ganun katagal, no po? Hindi mo sila makikita na naghari sila matagal kasi ilang taon lang daw po, 2 years. No po, before Baasha of Issachar conspired against him and killed him.
No po, ganun kadali lang yung pamamahala nila. No po, hindi nagtatagal. Hindi nagtatagal. So Baasha killed all the relatives of Jehoshaphat, sabi niya dito, as Ahijah the prophet had foretold. No, na makikita nyo sa 1 King 14:10. Na po. At dito sa 33 and 34, no po, makikita naman natin dito si Baasha reigned over Israel for 24 years. No po? He took the throne of Asas in third year. No po? And he did what was evil in the sight of the Lord. No, nung naupo na naman tong si Baasha, nangyari na naman po. No po, hindi na naman daw nila Hindi na naman nila ginawa yung tama sa mata ng Panginoon. Yun yung nature ng tao na paulit-ulit po nilang ginagawa. No po? Kaya nga makikita nyo doon na mababasa po natin dito sa huli ng kwento, ano po. Sabi niya, ang paghahari ni Baasha sa Israel, 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda nang maghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahiyas, 24 na taon na naghari. At sa Tirsa, siya ay nanirahan, no, katulad ng haring Jeroboam na nagbulit sa Israel sa pagkakasala. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Na po? So, yun yung nangyari sa lugar ng Israel. Na po? Habang ang Juda na sa paghahari ni Asa, paunti-unti po, na tinanggal niya. No? So, ano yung makikita natin na application dito sa ating pinag-aralan? No po? So, makikita natin 2 bansa, ano po, 2 paghahari, dalawang reign na hari ng Juda at 2 reign ng hari ng Israel sa kwentong ito para hindi po kayo nalilito, no? Kaya makikita niyo dito na yung mga tao, no po, yung impluwensya ng bawat namumuno sa kanila, talagang rin po, nagmamanifest na po sa kanila. Andun yung nabi-bring up, upbringing na po yung impluwensya nila, no? Kahit sa mga kabataan. Kaya sa pamamahala natin, ingatan po natin talaga. Alam mo, yun lang po yung talagang pagkakaiba nila. Oo, nagkasala si David, no? Pero hindi po siya nagkasala sa mga ganyang bagay na sumunod talaga siya sa Diyos-Diyosan. O minanipulate niya ang immorality. Hindi. Hindi. Kasi nagkaroon siya ng banal na takot sa kanyang Diyos. Hindi katulad ng mga generation niya. Kaya talagang makikita mo na bakit si David ang man's God's heart. 'Di ba? At si Asa, yung nag-reign, no? Na sumunod sa puso ni David. Na po, kaya dito makikita natin, don't repeat, no, yung generational sins ng ating pamilya. Huwag nating inuulit-ulit. Na sa pamilya kasi natin, ganun din 'di ba? Kaya nga may generational curse na nangyayari. Alam niyo po, kasi nga, paulit-ulit. Dahil nakita mo, yung ninanay ko naman, nag-asawa ng pangalawa. Ako din mag-aasawa ng pangalawa, okay lang yun. 'Di ba? Siya din naman, dalawa yung asawa niya. Di ba ganon? Nagmamanifest yung immorality. Kaya tayo ngayon, sa generation natin, na tayo po ay pinubuksan ng Diyos yung ating pag-iisip, yung ating mind, na don't repeat. Huwag mong nire-repeat yung mga bagay na alam mo kung saan ka natisod. Huwag mong nire-repeat yung mga bagay na dun ka nag-failed. Diba? God's want to transform you. Renew your mind. Renew your heart. Diba? In the peace and goodwill of the Lord. Na para yung pamilya mo, hindi na nakikita yung generation na nangyayari sa'yo. Amen? Lalo na po yung mga anak natin ngayon. Influence them with goodwill. Yung right path. Kaya sabi ng Lord, teach your children in the right path. Teach your children sa will ng Lord. No, hindi yung mga will natin na mga magulang, no, na katulad ng mga ginawa nating pagkakamali, ay mag-manifest pa at mag-general curse pa sa ating pamilya. Putulin po natin sa generation natin. Napakahalaga po na wag nating dalin sa generation natin yung mga pagkakamali ng mga Israelite noon at ngayon dahil sa immoralidad hanggang ngayon, nagpapatuloy ang immorality. Okay na lang sa mga tao na nakikipag-sex sila kahit hindi sila kasal. Okay na 2 asawa.
Okay na may asawa sa Pilipinas, may asawa pa sa ibang bansa. It is the same, mga kapatid. Yung ginagawa noon at ngayon, this is it. Ito pa rin yun, na paulit-ulit na nangyayari. And please, for the sake of the Lord, na dala-dala natin ang pangalan ng Christianity, na dala-dala natin na tayo ay disciple ng Panginoon right now. This generation must stop. We are in the end time, kapatid. Stop doing repeatedly yung mga ginagawa pong mga kasuklam-suklam through our generation. Kawawa yung mga susunod na generation. Kasi hanggang ngayon, yung generation natin, eto pa rin tayo. We need revelation. No? Change and transformation. We need to influence our children in the good wills and direction of the word of the Lord. No, na maging yun po ang path nila. Kaya nga taniman natin ng taniman ng Word of God, yung mga puso ng pamilya natin, ng mga anak natin, enable for them to stand in the will of God at hindi sa opinion lang ng mga tao na nasa paligid nila or sa mga ginawa nating mga failure o mga ating mga kasalanan na paulit-ulit at magsasalin ng paulit-ulit kung hindi natin to puputulin at wawasakin. So, in this generation, i-open natin yung mga mata natin ngayon, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi siya nakikipaglaro at hindi biro ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. It is done. It is done. Diba? It is done. Kaya po, kailangan putulin na natin kung naniniwala ka na it is done ng pag-ialipin sa'yo at pinakawalan ka ng totoo ng Panginoong Jesus, then do it. Apply it. Mahalaga ang application. Mahalaga pong ginagawa natin and stop being wicked. No? Kasi through the years na napapakinggan natin ang kwento ng Judah, ng Israel, even ito ang bansang pinili ng Panginoon, they keep repeating the sin. Na po, kaya after the wickedness of the years ni Solomon, na po, ng pagre-reign ni Solomon, anong nangyari? Sinumban ni Rehoboam, di ba? Yung impluensya, na po, ni Solomon, na nalaglag, pinakamatalino, pinagkalooban ng talino ng Diyos, di ba? Yun yung mahirap eh. Nagsimula sa espiritu, di ba? Natapos sa laman. Yes, pinagkalooban ng knowledge na hindi natanggap ng bawat isa noon. Pero nag-end up na sumasamba sa Diyos-Diyosan kesa sa tunay na Diyos. Diba? Yun yung masaklap. Yun yung nangyari sa kanila na hanggang kay Rehoboam na impluensyahan at si Rehoboam na impluensya niya si Abijam. Diba? Na sumasamba sa mga godliness. Diba? Sa godlessness, I mean. Diba po? Sa mga pagan, diba? Sa mga idolatry. Diba? Pasalin-salin na lahi nila. And anong ginawa? Salamat sa buhay ni Haring Asa. Ano po? Na ginawa niya, he gave his heart again to the Lord. And reformed the nation. Diba? Nirenew niya lahat. Even kalabanin yung nanay niya, yes, but ito kasi masigit ang Diyos na kanyang sinusunod. Di ba po? Para lang mabago ang pamumuno sa Judah. At nangyari. No, naganap po. I hope and I pray sa mga susunod. I believe Jehoshaphat is a good king too. No? Na ano ko rin yan, daanan ko rin. Kaya doon sana magpatuloy sa kanila na hindi na bumalik. Kaya tayo naman sa panahon ngayon po, just to rely the application, po, pinalayan na tayo ng Diyos at gusto ng Diyos i-transform natin yung mind natin, yung puso natin, po, na maglingkod sa isang Diyos na buhay. Hindi po sa mga Diyos-Diyosan, po, hindi sa opinion ng ibang tao, kundi mabuhay tayo by the scripture. Mabuhay tayo na siya ang modelo natin. Hindi na yung mga haring ito. We have King of King. We have Lord of Lord. Na dapat doon nakapokus tayo. Po, sa focus tayo sa pag-ibig natin sa Diyos na umibig una sa atin.
No, para hindi niya pinagkait yung wisdom, hindi niya po pinagkakait, binibigay niya sa lahat ng humihingi. No po, at hindi kanya tinitingnan sa mga past mo. Tinitingnan kanya on how he is, 'di ba? Kung paano ang Diyos Ama ay binigay niya ang kanyang pag-ibig para tayo malinis sa ating mga kasalanan. Alam kong napaka-basic, paulit-ulit. No po, wag mong hayaan na yung shame, no? Yung kahihiyan ng pamilya mo noon, hanggang ngayon maging kahihiyan ng pamilya mo. Cut it, kapatid. Tapusin mo na. No po, yung mga tradisyon nila noon, maging tradisyon mo pa rin ngayon, maging impluensya pa rin, cut it. Putulin mo na. Diba? Kasi it is abomination. Kahit noon pa man, ayaw nilang maniwala na ayaw ng Diyos-Diyosan. Ayaw niya na sumasamba sa larawan. Hanggang ngayon, ang impluensya na yan, dala-dala pa rin ng generation natin. Pakiusap. Putulin na po natin. Kasi yung mga kwento na to, kung makikita at babalikan lang ng mga tao, God hate idolatry. Diba? Ayaw niya. Ayaw niya. Kaya I hope and pray, isa ka. Diba? Sa pinili ng Panginoon na mabagong influence at tradisyon ng pamilya mo. No po, na maka-align tayo sa will ng Lord, hindi sa mga tradisyon na kinalakihan natin. No po, kaya sa bawat nation natin, yun sana ang mai-influence natin sa mga taong nasa paligid natin. Kaya if your family, di ba, have bad reputation, katulad ng mga pamilya nila na pasalin-salin, kung ikaw din ay may pamilya na bad reputation, at yung kanilang mga nakaraan na mga kasalanan ay nababahid pa rin sa pamilya nyo ngayon, siyasatin mo yung pamilya mo, kapatid. Siyasatin mo yung buhay ninyo ngayon. Siyasatin mo yung tinatayo mong pamilya ngayon. Na po? At i-determine mo katulad ni Asa. Yung ginawa ni Asa, na pinutol niya lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos at sumunod siya. Ginawa niya ang tama sa mata ng Panginoon. Ikaw din. Kung ikaw ang pinili ng Diyos sa pamilya mo, ganun din. I-determine mo yung mga bagay na dapat mabago. Diba? Determine the things that need to change. And take away the things na hindi na kailangan ng pamilya mo right now. Because God will help you to do it. God will help us. God will help us. Diba? Tutulungan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos po may plano na higit pa, no, sa gusto natin. At ang kalooban ng Diyos, maligtas ang lahat ng pamilya natin. Hindi siya namatay para lang sa wala. At tayo hindi naligtas at napakawalan na po sa kasalanan para lang sa wala. Make the difference this generation. Tapos na po ang buhay ng mga Israelita noon. Andito ka na sa present. And I hope and I pray na tayo pong nakapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Pulutin naman natin yung changes. Pulutin naman natin yung pagbabago. Pulutin naman natin at wag na natin, kung may kasalanan ng pamilya mo ngayon, kapatid, it is washed by the blood of Jesus. Alisin mo na yung kahihiyan na yun ng pamilya mo at baguhin mo na ngayon. Ikaw na ngayon ang tumatayo sa pamilya mo. Yes, hindi ka king. But ang nagkokontrol sa'yo is the king of king. Yes, hindi ka naghahari sa buong bansa katulad ng paghahari ng mga hari ng Juda at hari ng Israel. Pero ikaw ang nakatayo ngayon sa tahanan mo. Ikaw ang pinili ng Diyos na tumayo sa katotohanan. Ikaw ang may pinupuspos ng banal na espiritu, tinatransform ng Diyos ang puso at isip mo. Stop the sin and don't keep repeating. Take the truth. Take the light. Take the way. Because Jesus Christ is the only truth na maipapahayag natin at maire-reveal sa mundong ito na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin at sa pamilya natin. As you and I, my family will serve the Lord. Your family will serve the Lord. Diba? Hindi na natin uulitin yung mga pagkakasala noon. Tama na po. It is done. Sabi nga ng Lord, it is finished. Kaya putulin na po natin at wag na rin tayong gumaya pa dahil tayo tinitingnan din ng mga anak natin ngayon. Tinitingnan tayo ng ministeryo na pinapamahalaan mo. At kung ano man ang nakalipas natin, forget it and live in the future.
Amen? Purihin po ang Lord, and to God be the glory because God is able. God is in control. God is sovereign. Amen? God choose you. So God will equip you. He is able. He is all-knowing. Kaya purihin po ang Lord. To God be the glory. I hope and I pray na hindi lang po tayo nandito para sinusubaybayan lang natin yung kanilang nakalipas, kundi nandito tayo to transform our future. Na huwag tayong mabuhay sa old sin ng ating pamilya, kundi matransform sa bagong ikaw ngayon. Because the old has gone and the new. Amen? Tinansform na ni Lord. Hinugasan niya, nilinis niya, at pinapaputi niya kasing puti ng niebe. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa bawat kwento, Panginoon, ng bawat paghahari ng Juda at Israel. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, Ama, na, Lord, nagiging ito ay history nila. No? History po nila nakapupulutan namin ng aral in the future right now, Panginoon, na mag-manifest, Ama, sa amin yung goodness mo, yung grace mo, yung mercy mo, Panginoon, araw-araw, na maging application ng buhay namin, na wag na naming balikan yung mga bagay na binago mo kami, hinugasan mo kami, nilinis mo na kami, sapagkat, Panginoon Lord, wala nang tatalo sa dugo mo na magbabalik sa amin sa kakahihiyan, sapagkat kami malaya na, where the Spirit of God is, there is liberty. We praise you, Father. We honor your name, Panginoon, na hindi namin mapahiya ang iyong pangalan sa aming mga buhay, na mag-glorify ka namin, Panginoon, for your glory, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samat dalangin. Thank you, Father God, in Jesus' name, our Lord and Savior and powerful name. Amen and amen. Amen po. Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon sa buhay po ni Ma'am Beverly.